Ito mga ka-GP Natics. Tito Zen, malakas sa survey kaya sinisira para hindi makapasok. Mga kababayan, di ba nga ngayon, alam po natin yung nangyari doon sa trailer ng The Rapist of Pepsi Paloma. Di ba? Talagang kalat na kalat po yan at kinasuhan na nga ng 19 counts ng cyber libel nitong si Vic Soto, itong si Direk Daryl Yap, mga ka-GP Natics. Kung titingnan po natin, talagang may tatanong natin, alin po, ano po ang nasa likod? Sino ang nasa likod at bakit? Gusto lamang ba ni Direk Daryl Yap, mga kababayan, na kumita ulit ng pera? Kasi dito ngayon sa balita, nagtataka tayo dahil hindi naman maglalakas ng loob itong si Daryl Yap na maglaba o mag-produce o mag-direct, mga kababayan, kung wala pong producer na nasa likod niya. Kaya katanungan ngayon, sino ang producer na nasa likod ni Direk Daryl Yap, mga kababayan? Ito ba ay propaganda dahil itong si Amy Marcos ay nasa kulelat, patapon, hindi na makakaabot doon sa Magic 12, kaya ngayon pilit nilang sinisiraan itong si Tito Soto, mga ka-GP Natics? Basahin po natin ang balita, hinggil dito baluta. Kalukuhan mo talaga, GP. Ang dami mong alam. Hindi, ito po. Sabi rito, mga kababayan, Amy Marcos allegedly backs the rapist of Pepsi Paloma. Oy, allegedly ha? Wala akong sinasabi na si Amy ang nasa likod. Targeting Tito Soto amid re-election bid. Senator Amy Marcos has allegedly backed Daryl Yap's upcoming film, The Rapist of Pepsi Paloma, which has been accused of being a politically motivated smear campaign aimed at boosting her re-election bid. In a Politico report published on Wednesday, January 8, late na pala ako, 2 days na pala to, a source claimed the film seeks to tarnish the reputation of former Senate President Tito Soto, who is consistently ranks high in pre-election surveys, unlike Marcos, whose ratings have recently declined. Diba? So, balita dito, mga kababayan, ay mukhang ito ay propaganda nga. Ma'am Eteline, thank you so much for sharing your blessing. Propaganda na ginagawa para itong si Tito Soto bumagsak sa rating at pumalit itong si Amy Marcos na sabihin natin, mga kababayan, kumbaga tapon na sa inidoro. Diba? Kasi wala naman tayong ibang maisip. Ano ba ang ibang dahilan, mga kababayan? Pero wala po ako sinasabi na siya talaga yung nasa likod. Kasi, kung isipin nyo, si Daryl Yap, nung ginawa yung Made in Malacanang, ang nasa likod din, ang producer, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ay si Amy Marcos. Diba? Kaya biglang sumikat itong si Daryl Yap noon, na pinaniwalaan natin, kaya kinampanya pa natin, kinontent natin, nag-abang tayo sa mga sinihan para lang mapalakas yung Made in Malacanang. Yun pala, kalaban natin. Di ba? Mga ka-GP Natics, kung ito, ginagamit nila na pamamaraan para lang mapunta at makapasok sa Magic 12, ay masasabi po natin maruming tao ang mga nasa likod ng pagpapalabas ng The Rapist of Pepsi Paloma. Ako po naniniwala na walang katotohanan ito. Bakit, mga kababayan? Na walang katotohanan yung pag-rape daw ng TBJ, di ba? Kay Pepsi Paloma, kaya nagpakamatay. Bakit kamo, mga kababayan? Wala naman po kasing napatunayan eh. Wala namang nagsasalita. 'Di ba? Walang nagpatunay. Kahit na anong gawin nila. Wala. Kahit nga yung vlogger noong 2017 na bumanat kay Tito Zen, bumanat din kay Joey at kay Vic. Anong nangyari? Nakasuhan. Kasi walang sapat,
mga kababayan, nabasihan yung kanilang sinasabi na itong tatlong to ay ang nang-rape kay Pepsi Paloma. Oh. Sabi ni Margarita Flores, si Ted Pailon, puro saltik ang mga balita at Marcoleta. Big Sareta TV, hello po Sir GP, magandang gabi po. Teki Mine, shoutout sa iyo kapatid. Ano pa sabi rito mga kababayan? The movie is reportedly aimed at bring down Big's brother, former Senator Vicente Soto III, to improve Imy's chances of re-election. Ito, allegedly lang to mga kababayan, ha? Kaya lang, ito yung nakikita kong pinakamalapit na dahilan, no? Sabi pa rito, adding to the controversy is a teaser video for the film, which named comedian Vic Soto as one of the alleged rapists of the late actress Pepsi Paloma. In response, Vic Soto filed 19 counts of cyber libel against Yap at the Muntinlupa Regional Trial Court on Thursday, accompanied by his wife, Pauline Luna Soto. Yap is known for his close associations with Marcos, who has appeared in promotional events for his previous films about the Marcos family, including Made in Malacanang and Martyr or Murderer. Totoo naman, mga kababayan. Parang tingin ko kasi, etong si Daryl Yap, biglang umusbong dahil nga po kay Amy Marcos. At alam naman natin, kahit yung mga ibang mga vlogger dyan naging associate din or nagkaroon ng kinalaman. Diba? Kasi nung time na pinopromote namin yung Made in Malacanang, yung mga vlogger na nagpo-promote, hindi ako nakasama kay JDB kasi nagkaroon ng pinulitika kami ng kapwa naming vlogger dahil siguro ang tingin nila sa amin kalaban, di ba? Kalaban, mabuti na lang kamo mga kababayan, nagginanon kami kasi hindi kami napadpad sa teritoryo nila Daryl Yap. And eventually, itong sila Mami Peng, kinukwento nila, mga kababayan, dumating sa point na ito sila Daryl Yap, yung kanilang utak, yung kanilang pag-iisip ay gusto na nilang i-mind conditioning. Gusto na nilang paniwalain sa mga bagay-bagay against the Marcoses. Mga kababayan, especially itong asawa po ni PBBM na si FL Lisa. Na ang ginagawa nila, sinisiraan ng todo. Kaya sabi ko nga, JDB, good thing na tayo ay hindi pa rin napasama sa kanila. Baka mamaya, dumating yung point na masira nila yung utak natin, magaya tayo dun sa iba. Di ba? Ang daming nagbaliktaran eh. Yung mga naalagaan, yung mga vlogger na napunta sa poder nila Daryl Yap, mga ka-GPnatics. Marami dyan. Kilala nyo naman siguro yung mga tao na yun eh. Di ba? Oh. Ngayon, ano kaya ang purpose nila? Kasi dito, mga kababayan, meron pahayag din yung mga ibang mga artista, yung ibang mga promoter, yung ibang mga big time na handler, nagsalita din na itong si Daryl Yap, nagpaalam pa nga sa Viva, mga ka-GPnatics, hindi raw pinayagan. 'Di ba? Na-produce ito ng Viva. Hindi sila pumayag. So ngayon, iniisip natin, meron pa bang ibang dahilan para bakit biglang lumabas ito? Parang kung titingnan natin, ano ba 'to, nagkataon lang ba? Mga kababayan, o talagang gustong pagkakitaan o gustong gamitin bilang propaganda para maalis sa top rating, sabihin natin doon sa mga nakapasok sa top 12 lagi sa survey, lalong itong si Tito Soto. 'Di ba? No. John Vargas, ka-GP, baka si Judas hindi mapapatawad si Sara kasi baka ibenta pa sa China si Judas ni Sara. Loko-loko kayo. Diba? Truth Vlogs, wait and see pa din po. Baka may hidden agenda mga yan pag maraming tao, baka biglang EDSA yan. Huwag naman sana mangyari yon, di ba? Lubito de Rapera, sino-sino para ma-unsubscribe na? Sino po? Ayun sinasabi nyo, Lubito de Rapera. Ay, nasa kabilang kampo na po yung iba, yung mga napunta sa poder nila Daryl Yap. Nasa kabilang kampo na kasi nga yung iba dyan na mind conditioning na nila,
Binabanatan nga, no? Mabuti nga si Mami Peng noon eh, nakukwento niya sa akin. Sabi ni Mami Peng, alam mo ba, JP, sabi niya sa akin, no, muntik na ako dyan. Muntik na ako. Napansin ko naman talaga kasi nasa FB ako dati, nag-i-stay. Napansin ko si Mami Peng, medyo pumipitik kay Epelisa. Tapos iba na yung mga sinasabi. Nahalata daw niya ba? Ginagamit na ako ng mga to ha. Totoo kaya yung mga sinasabi nila sa akin? Baka mamaya iba na. Makasuhan ako nito kasi walang walang ebidensya eh. Puro bunga nga lang hanggang sa ma-realize niya na ginagamit nga lang siya. Diba? Sabi ni Remel Cardona, Tito Sen, no absent sa kahit anong patawag ng Senado. Right? Kaloyal Marta, I'm Ilocano pero no vote to Aimee. Ay, ako din, no vote to Aimee talaga. Anay talaga ti pamilya ni Aimee. Percival Pagulayan, basta huwag iboto si Aimee Duterte. Cheryl St. Mary, shoutout sa'yo, Kapsat. Okay? Lubito Dera Fera, yung mga lumipat sa... Kasi nung una, Lubito Dera Fera, halos naman lahat ng PBBM vlogger or sabihin natin yung pro-government vlogger noon, marami lahat yan eh. Talagang yung mga nag-cover ng Made in Malacanang, except sa amin ni JDB, naging member ng PBE, Philippine Bloggers Elite. Diba? Yan yung pinamumunuan ni Daryl Yap. Tapos, ang dami nilang vlogger dyan. Karamihan, nandun na sa kabilang kampo kasi nga na mind conditioning na nila. 'Di ba? Sino-sino yung mga nandyan dati? Mga naalala ko lang ha. Ang mga naalala ko na napunta na sila Teroy. Sino pa ba? Yung mga nandoon sa Manila Bay. Kasama na itong sila Aaron. 'Di ba? Sino-sino pa ba yung iba? Marami sila. Mga kababayan, kahit yung mga vlogger sa TikTok, napasunod nila. Kaya kinakalaban nun si Epelisa ng mga lukulukong ito. Oh. Raymark Manuel, malakas talaga ang rabies ng mga Duterte. Etelyn Solis, basta PBBM vlogger support tayo kahit minsan replay. Maraming salamat po, Ma'am Etelyn Solis. No? Norma Ordonio, ako din no vote for Aimee. Daryl Yap, certified DD shit yan. Kaya nga eh. Alam nyo, nalaman, sila JC De La Cruz, kasama din yan, mga kababayan. Nagtaka nga ako dito, kasi itong sila Daryl Yap pala, totoong DD shit. DDS talaga, mga kababayan. Kaya lang, dahil nga itong si Aimee, ilang beses na tayo talagang naluloko. Bakit GP? Una kay Digong, 'di ba? Si Digong is ano yan si Digong? Dilawan. 'Di ba? Anti-Marcos. Kahit na sabihin natin ang tatay ni Digong naging empleyado o naging tao, sabihin natin ni Apulakay. Kaya lang mga kababayan, si Digong ay inappoint ni Cory nung panahon niya, 'di ba? Hindi natin alam 'yon. Binoto natin si Digong kasi nga akala natin matino. Dahil loyalist kayo, loyalist tayo, maka-Marcos tayo, sinunod natin si Aimee. Na hindi natin alam, nag-alaga pala tayo ng ahas. Oh. Tapos, until such time, dumating din si Daryl Yap, mga kababayan, made in Malacanang, kapapanalo pa lang ni PBBM. Akala natin, ang husay-husay ng direktor na to ni Bansot. Diba? Natuwa tayong lahat, prinomote pa namin yung made in Malacanang. Araw-araw, nandun kami sa MOA. Oh. Mga kababayan, tapos, along the way, eventually, and very unfortunate, ito pala, hindi pala maka-Marcos. Anti-FL at DD shit. Anti-FL at pro-DD shit. Oh.
Sabi ni Magdalene Palanas, anak sa labas si Aimee, mabato tayo. Ay, wala akong alam dyan ha, mga kababayan ha. Silito Nacionales, yap. Iniintay ka na ni Dagol at Peryong sa kulungan. Si Digong, isa rin yan sa nagpabagsak kay Marcos Sr. Carmen Lee, komunista si Digong, fentanyl. Di ba? Sinabi niya yan, inamin niya, mga kababayan. So kayo ba, naniniwala? Type 1 ulit kayo kung naniniwala ba kayo na si Aimee Marcos ang nasa likod ni Daryl Yap sa pagpapalabas o pagproduce at pagdirect naman ni Daryl Yap sa The Rapist of Pepsi Paloma, mga kababayan. Type 2 kung hindi kayo naniniwala. Tingnan ko lang yung ano ninyo, yung sagot ninyo bago tayo umalis dito sa topic na to. Sabi ni Ma'am Del Villar, nabudol tayo si Aimee Palabida dun sa made o ano to? Martir or Marderero. Daisy's Kitchen. Yan, no? 1. Sharina Uy, 1. Virgie Alberto, Gracious Grace, 1. Sir, bayaan tayo ni Aimee, di tayo amuti panunot na. Nako. Guys, alam nyo okay lang sana kung si Aimee ganyan, pero kung pinagtatanggol niya sana ang kapatid niya, okay sa akin. Pero, the fact na gumawa siya ng isang tao, di ba? Gumawa ng isang tao na kakalabanin natin at yung pumatay sa 30,000 na katao, kababayan natin, na hindi yun maganda. At saka maruming politika po, di ba? Trapo ang gumagamit sa maling taktika, yung taktika ng paninira para lang manalo. Hindi ko gusto yon. Kung gusto mong manalo, hindi gumawa ka ng tama, hindi yung maninira ka ng ibang tao para lang makapasok ka. Pero again, hindi ko po sinasabi na si Aimee ang may gawa o ang nagpo-produce nito. Kaya lang nakakapagtaka po. 'Di ba? Bakit of all people, of all sabihin natin of all director, bakit si Daryl Yap pa ang gumawa? 'Di ba? At lantaran, mga kababayan, yung sinasabi, ikaw ba ang si Vic Soto ba ang nang-rape sa'yo? Oo. Si Tito Soto ang gustong ibagsak ni Yap sa pagkasenador. Hindi lang yan, mga kababayan. Hindi lang si Tito Zen yan. Ang syempre, may career din si Vico Soto. Mga ka-GP Natics, damay-damay na yan eh. At kasi may impluwensya ang Tito Vic and Joey. Diba? Sabi ni Francine Onuma, hindi tunay nga Ilocano, nabudol tayo na boto ang Duterte. Correct. Diba? Sabi ni Etelyn Solis, parang sinadya. Mga kababayan, hindi yan nagkataon lang. Kasi kung nagkataon yan, maaaring pwede namang ilabas ito nang hindi panahon ng eleksyon. Bakit panahon ng eleksyon kailangan ilabas ito? Diba? Sabi ni Gracious Grace, may hidden agenda, Sir JP. Ako, yun din yung nakikita ko dito. Kaya lang, wala tayong katibayan, mga kababayan. Hanggang speculation lang tayo, hanggang haka-haka lang tayo pagdating sa ganitong bagay. Kasi wala tayong ibang maisip na dahilan kung bakit nangyayari to. At hindi lang naman tayo ang nagbigay ng opinion na si Aimee ang nasa likod nito. 'Di ba? Even yung impact leadership, kahit yung politiko, tama ba ako mga ka-GP Natics? Teka lang, titingnan ko lang ha. Babalikan ko lang. Ayan impact leadership, sinabi nila. Sinabi din mga ka-GP Natics ng teka lang. Politico, di ba? In a Politico report published on Wednesday. So, ibig sabihin, hindi lang tayo yung nag-iisip. Di ba? Pero sa atin, mga kababayan, again, wala tayong katibayan. So, hanggang speculation lang tayo sa mga bagay na ito that Aimee Marcos is the one who back up. Di ba? Daryl Yap for doing or for, sabihin natin, for directing a film like this.
Diba? Sabi ni Rick Hintay, may topak din yan, si Amy Marcos. Sabi nga ng iba dito bakit daw hindi ko i-content yung tungkol kay Archimedes, tama ba? Archimedes, nakalimutan ko yung apelyido. Diba? Kaya lang mga kababayan tungkol doon, Trajano. Diba? Archimedes Trajano. Kaya lang hindi ko kabisado yung tungkol doon nababalitaan ko lang din yan nung panahon ng eleksyon. Kaya lang, mga kababayan, ang hirap po gumawa ng eksena o ang hirap magsalita ng mga bagay na hindi mo kabisado. Baka magkamali ka, makasuhan ka pa. Diba? Sabi ni Felicitas Manibog, makapaborik ni Dara at ang